Nagpapatuloy po ang The Peace Process, a PTV Special Forum. Kanina, Mark, tinanong ng ating studio audience kay Colonel Zagala, saan mapupunta yung mga barel, saan sila pwedeng sumuko. Ang tanong ko naman kay Colonel Zagala, sino ba yung mga magiging police, yung authorities, may magkakaroon ng policing powers once mag-take effect? Ito, yung bang mga MILF, pwede ba silang kunin ng ating pamahalaan to keep the peace in Mindanao? I think yung mga details na yan, pag-uusapan yan sa creation ng basic law. No? Pero pag titingnan natin yung final peace agreement natin sa MNLF at yung dati pa nating agreements in the past, ini-integrate po natin as part of the normalization yung into our Philippine National Police, into our Armed Forces of the Philippines. In fact, dito sa ating Sandataan Lakas ng Pilipinas, madami tayong mga naging integri ng former MNLF at they remain loyal to our armed forces. Sila ay lumaban para sa atin. Yung iba sa kanila, nagbuwis ng buhay dito nung nagkaroon tayo ng Zamboanga crisis. So, itong mangyayari ngayon dito, kung sino magiging police or military, yan ay siguro the fine details na malalaman natin na pag ginawa na yung siguro alam ni Attorney JJ yan, yung basic law, no? Kung paano gagawin yung integration kung meron man into normalization. Kasi nangyari sa MNLF, part of the integration sa society is pumasok sila sa AFP sa PNP. Okay. So siguro malalaman natin yan sa details ng basic law. Yung detalye, itatanong nga natin kay Attorney JJ, pero bago tayo pumunta doon, ikaw, you were in Malaysia for a week and nakita mo talaga yung completion ng pagpirma ng buong signing. Mukhang napakadali. Kaya tanungin natin si Don, gaano kahirap? Nagulat din kami actually. O gaano kahirap o kadali itong negosasyon sa isang malaking issue? Yung experience observing yung negosasyon, gaano kadali? At yung sa iyong observation dito, bakit mukhang madali at na-achieve agad mga gustong ma-achieve? Kung titingnan po natin, at sa tingin ko lang din po, kasi parang nabalangkas na siya before going through into table sa talaga. Na parang na-prepared na siya, napag-usapan na siya beforehand, at kaya parang napadali yung yung pagpermahan na lang. So parang kung titingnan mo, 1 week nga lang, tapos yun na, parang kung babasahin natin yung annex on normalization, parang in 1 week, napag-usapan talaga ito lahat. So paano yung parang mga naiwan sa Mindan, sa Lanao, paano naiwan, yung parang sa grassroots, paano naman sila nabibigyan ng boses dito sa normalization. So beforehand, napag-uusapan na siya. So parang it's more on formalization process na lang yung signing and all. O Kat, ikaw, nandun ka. Ganun ba yun? Parang okay na to Napag-usapan na natin to, kaya pirma na lang kaagad. Actually, closed door yung kanilang mga pag-uusap, pero binigyan kami ng pagkakataon na ma-interview naman yung mga miyembro ng peace panel. Ang sinabi nila, yun din ang naging katanungan namin. Kasi parang yung first 3 annexes, matagal. That's right. Bakit pagdating dito sa tila napakabilis. And sinabi nila kasi na alam nila na magiging mahirap yung usapin sa normalization. Kaya habang ginagawa yung unang 3 ay inuumpisahan na nila na pagdiskusyonan itong huling annex. Pero si Dean Wadi, si Dean, anong masasabi ni Dean? Magiging normal na po ba talaga itong normalization? Will it really normalize the situation in Mindanao? Well, alam nyo kasi, siguro pwede nating i-divide yung peace process sa 2 phases. Ang natapos lang dun sa normalization since nag-umpisa yung peace talks sa Aquino administration is actually just the first phase. The second phase, ito na yung papasok sa basic law. So dito parang formal na yung partnership ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. In fact, sabi ko nga kanina, ang magiging spokesman ngayon ng MILF sa Kongreso, ironically, would Bumalicanang. Kasi, nangako ang gobyerno itatawid itong framework agreement at saka yung Bangsamoro. So, tingin ko talagang titindigan yan ng Malacanang. Itong pangako niya na dapat maipasayan sa Kongreso. So it's a totally different dynamics na kasi kung dati ang nag-uusap 2 panels lang
Pero ngayon, marami nang makikialam dito. Hindi natin alam kung ano ang positioning ng ibang mga political parties dyan sa Congress. Hindi natin alam kung dati lalabas yung mga grupo ni na Mayor Piñol, Congressman Lobregat, kasi sila yung umayaw sa MOA AD noon nung kumuha sila ng TRO sa Supreme Court. At ang nakakatakot pa rito, baka dalhin na naman sa Supreme Court. Itong basic law, baka humingi dyan ng TRO, tapos baka maapektuhan yung timetable ng pamahalaan na may referendum pa at magkakaroon pa ng transition authority. So itong phase na second phase na ng peace process, critical pa yan. But then tingin ko mangingibabaw yung kagustuhan ng pamahalaan na talagang itatawid hanggang 2015 and 2016 itong peace process. Ang pinaka-critical, sabi nga ni Attorney JJ kanina, ay 2016 and beyond. Kasi by that time, hindi na si Presidente Aquino. Kaya tanungin Ang natin si Attorney presidente. JJ din. Kasi sinabi na once mapasa itong batas na ito ay sesertipikahan bilang urgent Oo. ng Pangulo. Para pagdating sa Kongreso, urgent daw. O, paano? Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, meron bang time frame na kailangan ganitong buwan matatapos na dapat itong batas na ito? Okay, ganito. Pagka ang batas ay na-certify as urgent, nilalobby kasi yan sa LEDAC. Okay? Ito ay sinicertify ng Pangulo na urgent. Ibig sabihin ay sinasabi niya sa ating mga lehislador na unahin ninyo ito sapagkat mas malaki ang impact nito at mas malaki ang pangangailangan ng bansa sa ito para mapabilis yung prosesong kinakailangan. So, hindi naman ibig sabihin nito ay may favoritism yung Pangulo. Dahil tandaan natin ang Pangulo, may power siya to determine alin yung mas kinakailangan ng bansa natin. At sa pagkakataong ito, sa palagay ko, wala naman ding magiging hadlang na mas-certify ito as urgent. I just like to correct myself. Sabi ko kasi kanina, maipasa. Iba po yun sa maipasa. Yun po, ang ibig ko sabihin, maipasa. Masubmit ng komisyon Oo. yung... Oo. Pero Attorney JJ, some people are questioning the constitutionality of the agreement that the government signed. Sa tingin niyo po ba, meron bang constitutional basis itong pagpirma ng kasunduan sa magkabilang panig? Mayroon. Yung kagaya nga nung sinabi ko kanina, yung Section 18, Article 10 ng ating Constitution, nire-recognize yung ating mga minorities, hindi lang minorities but let me check the exact constitutional provision. Na natutuwa naman ako kasi as early as 1987, nung dinadraft yung bago nating konstitusyon, sinasabi nito, nire-recognize yung autonomous region of Muslim Mindanao and the kasama rin yung Cordilleras dito, sinasabi niya that the Organic Act shall define the basic structure of government for the region consisting the executive department and legislative assembly. So meaning, alam ng gobyerno natin, noon pa man nire-recognize nila na sa mga malalaking grupong kagaya nito ng ating mga kapatid sa Mindanao ay kinakailangan may representante sila sa pamamagitan ng assembly at hindi kinakailangan naman na lagi na lang nasa central government yung power into taking care of the needs of our kababayan. That's right. Kathy, may mga katanungan ba ating mga estudyante sa audience? Kaya Kirby. Maraming salamat muli, Attorney Mark at Cathy. Balikan din natin yung ating mga estudyante. Si Eliza Jane Santos mula pa rin sa PUP may katanungan. Ayun. Good evening po. Tanong ko po ay para kay Princess. Nabanggit niyo po kanina na maliban po sa pagiging news anchor, isa ka rin pong guro. Paano po ba dapat ipaliwanag sa mga sa mga kabataan sa Mindanao? Well, napakagandang katanungan na rin yan, no? Well, of course, no, especially sa mga college students. Kasi yung mga bata kasi ngayon, mas gusto nila yung ano ba yung usapang showbiz, no? Yan kasi yung mga gusto nila, ano ba yung napag-uusapan kapag ano nangyari kay Chichay at yung mga ganyan na mga movies. Wala na silang pakialam kung anong nangyayari ngayon sa ating society. So that's the thing, no? Sa amin, na-experience ko yun. Mas malakas yung gano'n ng mga pangyayari. Hindi nila masyadong binibigyan ng importansya kung ano ba yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kumbaga, yung sinabi ko rin kanina na parang
hindi nila masyadong napapansin na ay meron na palang pirmahan ng normalization. So bilang isang professional na na teacher din, parang isa yon sa, kumbaga, when you are going to teach, isa rin yun sa dapat din na i-reach out mo sa kanila. Na itatanong natin sa kanila, for example, alam nyo ba kung anong nangyari ngayon sa MILF at ng GPH, kung nagkapirmahan na ba? So let them be involved, no? Ask their opinions din, para rin mag-gets nila na, ay, we belong din pala, kailangan din pala, alam din namin pala yung mga nangyayari. So in that moment, mas lalo silang nagiging interested na malaman at saka maki-involved sa mga issues. Alright, maraming salamat sa iyo. May katanungan lang kay Colonel Sagala. Colonel, on the other hand po, yung pag-unlad naman po ng ekonomiya, yung isa rin po sa tinitignan ko rito, sir. Sir, yung about sa security at saka sa safety po ng mga businessman na gusto pong pumasok in Mindanao, sir, paano po yung ating instructions or yung basis po ng providing po ng security and safety measures? Kaya nga, ang importante talaga yung na matanggal natin lahat ng mga hindi dapat armado. At itong ginagawa nating operations dito, yun ang ating ina-address. Kasi alam natin na ang MILF ay already tinatahak na niya ang kapayapaan. Pero yung ibang grupo na ina-address natin, yun ang added threats na hindi magno-normalize ng husto kung hindi natin sila matanggal. Ngayon, kung in the process na kine-create itong nagkaka-transition tayo, hindi naman basta-basta alis ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ang Philippine National Police hanggang magkaroon ng stable and secure environment. Yan ay didiktahan din ng Bangsamoro region. No? So kami, yan ang aming tungkulin talaga ay to protect the people and our sovereignty. So kung businessman man yan, regular na tao, yan ay duty namin na gawin. Maganda yung katanungan ni Kirby doon sa pag-normalize ng negosyo. Pero yung kabuhayan naman, Wadi, yung mga MILF fighters na yan have spent their lives fighting, carrying a gun. Paano manonormalize yung kanilang buhay? Anong pwedeng gawin para, are they willing to go back to civilian life and be farmers and be fishermen at negosyante? O lilipat sila doon sa ibang grupo dahil all they know ay pagiging sundalo, ay pagiging fighter? In fact, yan talaga ang focus ng normalization, no? To bring them back to have, to live civilian life. But then, kung titingnan mo, Mark, I think nakailang episodes din kayo dito doon sa mga programa ng gobyerno like yung sa Jahatra Bangsamoro, tapos yung mga project ng Malacanang ng Pamana and so on and so forth. Yan yung mga parang umpisang mga program and project na binibigay. Effective po ba yung mga yan? Well, alam mo, Mark, sana mas malalim, kasi kung parang token lang o parang sangalan lang ng maingganyo silang bumalik, at binibigyan sila ng kung ano-anong mga package of program. Tingin natin baka in short term po pwedeng may impact yun. But ang problema diyan yung long term. Kasi alam nyo, hindi yan parang nakukuha sa mga ilang buwan o isang taon na parang transition from being a rebel to a civilian. Talagang dapat holistic yung program ng gobyerno dyan. That's why I like your concept, yung package ng peace dividend na magkakaroon sa Mindanao. Napakahalaga ho nun. At pagkatapos nun, yung issue ng continuity. Kasi ito hong parang problema ito labas na sa Mindanao, pero sa ating mas malaki sa national politics, may problema sa continuity kasi parang kanya-kanyang administrasyon, kanya-kanyang style ng governance, etc., etc. So baka ma-weather lang yung ating mga kababayan dahil baka pagdating ng susunod na administrasyon, hindi na ganoon ka-porsigido yung mga mamumuno. So kawawa naman yung inimbita natin na mamuhay ng tahimik at tapos hindi pala nabigay sa kanila yung dapat maibigay sa kanila. So kailangan yung continuity
ng policy and program para sa ganun ay maingganyo natin sila manatili sa kanilang kalalagyan pag bumalik sila sa civilian lives. Okay. Continuity at mas malalim at yung package ng pagbabago. Napakalaking factor nun, no? Kasi lahat ito mag-uumpisa talaga sa 2016. Yung normalization Official. mismo. Kasi transition pa lang from 2014 onwards. So, po nga tayong lahat, no? And lalo-lalo na yung mga taga Mindanao na ito na talaga yung magsisilbing hakbang para maging maayos naman dun sa kanilang lugar. At ang benepisyo ay para sa ating lahat. And hinga na natin ng parting message ang ating mga panauhin. Unahin po natin mula dito sa bandang kaliwa natin si Don Macahilo. Siya po ay isang student ng MA on Women and Development sa UP Diliman. Ayun po, isang pagpupugay po sa OPA, saka po sa Bangsamoro mediators po para sa pagperma dito sa annex and normalization. Isa na naman itong hakbang at napaka-promising ito na face ng framework agreement sa Bangsamoro na parang matuldukan na talaga ang karahasan sa Mindanao at yun nga magkaroon na din ng kapayapaan. Sana lang mabigyan ng maraming oportunidad yung mga kababaihan at maging gender responsive yung kabuuan ng framework agreement. At saka din matutukan yung mga kasi yung mga kabataan should also play their roles in nation building. At dito sa Bangsamoro, malaki yung magiging roles na gagampanan nila para matigil na yung child soldier doon sa Mindanao. At yun nga din, yung edukasyon para sa mga kabataan, para na din makapamuhay na din sila ng normal at mapayapa. Yun lang po, sa lahat na lang po, dapat tayo yung makialam din at dapat po we should play our role din in this peace process. Kahit tayo ay taga Luzon, tayo ay taga Manila, dapat po ay makialam din tayo para ma-educate din natin yung ibang kabataan na ito ay issue ng buong Pilipinas at hindi lamang ng mga Muslim. At Thank you very much, ma'am. At itong ating susunod na panauhin ay nagbibigay talaga ng matalino, intelligent, objective, sober view dito sa lahat ng usapin sa Mindanao. Nagpapasalamat kami kay Dean Joel Kipli Wadi at para sa inyong closing message, Dean. Mark, nabanggit ko kanina yung sana hindi mataas ang standard natin na requirements kung paano gawing success itong hinuhulmang political entity. Para sa akin kasi napakahalaga yung may kaakibat na reform. No, hindi lang diyan sa Mindanao, beto pati na sa mga major political institutions ng bansa. Dahil nakakabit naman talaga yung institutions na ilalagay diyan sa Mindanao. So kasama diyan yung Congress, yung judiciary and the executive. In fact, more particularly sa Armed Forces of the Philippines. This is not to put on the spot yung ating kaibigan si Colonel Sagala. Kasi tingin ko yung issue ng proliferation ng firearms diyan sa Mindanao ay dapat magtanong tayo saan ba galing yung mga armas at bala na napupunta diyan sa Mindanao. Critical ito kasi parang lumalabas na ang gulo-gulo ng Mindanao, maraming armas. Pero kung gusto nating maayos yung tagas ng tubig dyan, sinasabi ko, let's close the faucet. Kailangan din ng reforma sa Armed Forces of the Philippines. I'm not criticizing the organization, but probably we have to discipline some scalawags or armed merchants na nag-take ng opportunity para guluhin at damihan yung problema dyan ng armas sa Mindanao. Para sa akin, hanggat wala ring corresponding reform sa major political and military institutions, baka hindi rin ganun ka-successful ang problema sa Mindanao. Okay. Now, Mark, huling punto, sa parte naman ng Bangsamoro, I think this requires also a comprehensive reform on their part. Probably even some kind of a cultural revolution. Kasi kung just shifting from one form of strong executive to legislature
ang magkakaroon ng Bangsamoro Parliament, walang corresponding cultural reform, no, yung political dynasty, yung traditional politics, warlordism, and so on and so forth. I doubt if this will really make a difference. Okay. So dapat holistiko. May reform sa taas, then may reform din sa baba para talagang maayos yung implementation nitong sub-state ng political entity sa Bangsamoro. Malaki ang trabaho ng MI dahil from a revolutionary force, they will have to govern. Reforma, pagbabago mula sa magkabilang panig. Hingan natin ang kanyang tugon sa naging sinabi ni Professor Wadi, si Colonel Zagala, at huling mensahe nyo na rin po mula sa Armed Forces of the Philippines. Yung dito sa nangyayaring peace process, parte ito ng IPSP Bayanihan, ang campaign plan ng Sandataan Lakas ng Pilipinas ay primacy of the peace process. Lumipas na ang 4 na dekada ng gera. Kami yung mga kasundaluhan, kahit na ilang dekada pa kaya namin i-endure yan. Pero mas maganda kung ang lahat ng problema natin ay may resolve natin through peaceful means, katulad nito nangyari ngayon sa MILF. Hinahikayat din natin yung mga ibang armadong grupo, katulad ng CPP, NPA, na ang path is the best option. Hindi lang bang para sa inyo o para sa Sandataan Lakas ng Pilipinas, kundi para sa buong bayan natin. Kailangan lahat tayo ay magsama-sama na, madami tayong problema globally. No? At kung matapos natin ang ating internal security operation, tayo makapag-concentrate sa external defense at sa climate change na nagdudulot sa atin ng madaming disasters at para tayo makapag-contribute sa humanitarian assistance at disaster response. Doon kay Professor, asahan nyo na ang AFP, parte sa Sandataan Lakas ng Pilipinas, ang security sector reform. You have a professional armed forces. Yung mga baril na sinasabi nyo, madaming sources yan, but I can assure you that your AFP, through the years, through security sector reform, is professional and has improved dramatically. Mababa ang aming human rights violation records at ang ating sundalo ay patuloy natin ini-improve. So, ang serbisyo na yung kasundaluhan ay sana mag-shift na through the peace process from our internal security operations to eventually external security and humanitarian assistance and disaster. We wish all the best para sa ating AFP. Huling mensahe naman ni Attorney JJ Atienza. Yung huling mensahe ko po, uulitin ko, education is key and communication also. Pero dahil nga sinasabi kong education is key, allow me na lang po na linawin yung tungkol doon sa ministerial form of government. Pag sinabi po kasi nating ministerial, hindi ibig sabihin nagpo-form sila ng separate government. It means na yung rehiyon pong iyon ay binibigyan ng pagkakataon na i-elect ang kanilang representante sa assembly. Ang assembly ay nangyayari kapag yung mga registered voters sa rehiyon na iyon ay mag-e-elect ng kanilang representative sa assembly at yung assembly members na na-elect among themselves will elect a chief minister. Yung chief minister po nila ay mag-a-appoint po ng deputy minister at ng ilan pa nilang kasama sa gabinete. Anong benefit nito sa ating bansa? Mababawasan yung dependency sa central government natin. At the same time, how can they ensure na lahat ng tao sa rehiyon ng Mindanao ay represented? Ang ministerial form local governance nila ay binibigyan rin ng power na mag-elect ng sectoral, party, o iba pang special interest group mula sa kanilang rehiyon. That means lahat ng constitutional rights na kasama dito sa Bangsamoro ay mapoprotektahan at represented sa ating lehislatura. And last na lang po yung question rin kanina, bilang education is key, allow me to educate our people also na there are things called reserved power sa ating national government din. May power ang autonomous regions, pero may reserved power po kagaya ng national security and external security at saka yung mga foreign policies. Nasa national government pa rin po yan. The rest, shared power. Maraming salamat, Attorney JJ. At talagang hinuli po namin ang aming kasamang si Princess dahil bilang isang Mindanawan na direktang maapektuhan nitong naging kasunduan ito, anong mensahe mo and what are your hopes for your people? Siyempre, Cathy, no, nandiyan yung umaasa tayo na still mas ilagay ng mga taga-Mindanawan sa kanilang puso na ang gusto natin is yung kapayapaan talaga.
Kasi kahit sabihin natin na kami dito halimbawa is lahat kami Maranao, mayroon pa rin kaming hindi pagkakaintindihan eh. So ano pa kung nandyan yung mga Tausug, yung mga Iranos, yung lahat ng mga tribo. So masasabi natin, mayroon pa rin mga hindi rin mapagkakaintindihan. So ipaiunawa na lang natin sa kanila na may mga bagay talaga na kailangan daanin na lang natin sa mapayapang usapan. Tapos yung pagiging isa nating Muslim, no? Tinatawag natin yung sarili natin na we are living in an Islamic city. For example, sa Lanao del Sur area, sa Marawi City. So, ibig sabihin, isa puso natin yung pagiging isang Muslim. Kasi pag yung sabihin natin, isa kang Muslim, naku, ibig pong sabihin yan, mayroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. So, mensahe ko rin po sa mga kabataan, especially sa Mindanao, lalong-lalo na po, no, dun sa mga kabataan na nakapag-aral ng mabuti, yung mga nakapag-aral dito sa Luzon, na talagang mas lumalawak pa yung kanilang kaalaman dito sa mga lahat ng nangyayari sa ating society. Ipaintindi po natin sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, lalo na po yung mga nakatira lamang sa mga probinsya na halos hindi naman masyadong binibigyang pansin yung panonood ng telebisyon dahil nila ang panonood ng telebisyon ay nakakawala raw ng kanilang dignidad bilang islang Maranao or isang Muslim dahil na-affect daw or baka mawala yung kanilang pagiging isang Maranao, no? Yung kumbaga mas tinatangkilik nila itong mga nangyayari sa outside being a Muslim. So ipaintindi po natin sa kanila na may mga bagay na kailangan din nilang intindihin dahil ito rin po ay para sa kabutihan ng lahat. Maraming salamat po. Sa loob po ng ilang dekada, naging saksi ang buong sambayanan sa kadilimang hatid ng kaguluhan at di pagkakaunawaan sa rehiyon ng Mindanao. Naway ito na nga, ang pagpirmang ito ng pamahalaan at ng MILF sa kasunduan ang magsilbing unang hakbang tungo sa tunay at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ang kasunduang nabuo sa pagitan po ng pamahalaan at ng MILF ay isang patunay na ang mga Pilipino ay naniniwala pa rin sa kabutihang maidudulot ng pagkakaroon ng tunay na kapayapaan sa buong bansa. Atin pong tandaan na walang anumang suliranin ang hindi kayang solusyonan ng pagkakaroon ng isang bukas na komunikasyon. Ako po si Kirby Cristobal. Ang pagbibigay kasagutan sa gulos sa Mindanao ay hindi natatapos sa napirmahang kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. Bagkus ito ay magsisilbing simula pa lamang ng tunay na paglalakbay tungong kapayapaan. Tandaan po natin na ang responsibilidad na tahakin at ang pag-unlad ay nakaatang sa balikat ng bawat isang Pilipino, Muslim man o Kristiyano. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang The Peace Process, a PTV Special Forum.